Guys, good morning sa ating lahat. Good day. So, isang araw na namang muling lumipas. Maraming araw na palang lumipas kasi medyo na-delay tayo konti regarding dito sa reaction natin. Ipagpaumanhin nyo lang po kasi itong reaction natin, talagang natagdan po ito ng mga copyrights. Nung nakaraan, nais lang po nating ibahagi na itong video na to kung saan ginawa natin ang initial na initial na compilations, talagang 4 na beses ako na-copyright dito mga kasama, kasi siyempre hindi naman po kasi sa atin, hindi po tayo may-ari ng video. So yun, medyo hirap din po tayo kasi hindi naman din tayo ganun kabihasa when it comes to editing. So upload, copyright, delete, again bago, upload, copyright, delete ulit. So 4 na beses po ako na-copyright dito. So actually, nakikiusap din po ako doon sa YouTube na i-delete nila lang yung segment. May mga ganun kasi gawa ng lahat na lang ng technique ng pag-edit na ginawa ko, hindi talaga naobra eh. So, ibig sabihin, talagang copyrighted talaga. So, yun ang nangyari. Kaya, yun, ito na, nagsasaksi naman. So, kung mapapansin nyo, kakunti lang yung nandun sa video kasi tinanggal na po ni YouTube yung may mga portion doon na copyrighted. So, yun. Mga kasama, panoorin muna natin para makita, mabalikan man lang din natin yung tag dito, yung yung background of the incident. Facts of the case, ibig sabihin, facts of the case at the same time yung pinaka-background niya. Ano ba yung pangyayari? So, panoorin muna natin. So yun guys, napapanood na natin yung video. Itatampok lang natin yung ating reaction when it comes to the incident or related dun sa incident. But bago yun mga kasama, nais lang po natin ibahagi na may mga steps kasi o kaya ba may mga procedures kasi na ginagawa bago kasi mag-success yung armored car pick-up o armored car delivery operations. Itong video na to mga kasama, hindi natin kasi na-establish dito kung ito ba ay pick up o kaya ba delivery ng pera, but isang sigurado lang tayo na nangyayari ito along in transit siya, so moving yung sasakyan o yung vehicle. Okay, ang isang armored car operations, ganito po yan. Bago po mag-success kasi yung isang DPU, meron kasing tinatawag dyan ng mga security surveys na na-establish muna. Ang mga representative po ng bangko, madalas ay ang mga security department. May mga tao yan sila na talagang nakatuon o kaya ba nakadedicate para sa mga ganitong sitwasyon. So bago po nila i-approve yan, may mga ginagawa po sila dyan na site inspection, mga ocular inspection. O tawag namin dyan, physical security survey. So, ibig sabihin, kailangan mong pumunta doon sa area, kailangan mong ma-check kung saan yung location ng establishmento. At doon sa establishmento, inaaral po natin yan, may mga guidelines po tayong sinusunod dyan. Kung halimbawa, gaano ba kalayo yung parking area ng armored papunta doon sa pick-up point ng pera, teller, at saka yung cashier ng establishmento. Saan ba pipick upin yung pera? Di ba? Meron bang gwardiya yung establishmento? Kasi somehow, friendly forces yan. Dagdag sa puwersa yan eh. So kapag na-establish na po yun mga kasama, pupunta rin po tayo sa ano ba yung mga nakapalibot doon sa establishment. So i-check din natin kung ano-ano yung mga nandun sa area. Ito ba ay magkakatabi-tabing mga bangko, katabi ba ito ng hospital, katabi ba ito ng paaralan,
siyempre i-consider mo din yung environment dun sa nearest, dun sa vicinity ng kliyente. So, kung nakita mo na, ano ba yung mga nearest na mga establishment dun sa surroundings, let's say siguro mga 50 to 100 meters radius dun sa area. Punta na rin po tayo sa police. Ano ba yung nearest, saan ba yung nearest police station? Kailangan natin bisitahin yon, no? Titingnan natin, uurasan natin kung gaano ba kalayo yung establishment at saka yung istasyon ng police para ma-estimate natin yung oras ng responde in the event na may mga ganitong sitwasyon nga na mangyayari. O kaya ba, any form of criminality for that matter, mga criminal acts. So, yun, pag nakuha na natin yung location ng nearest police station, kailangan din po nating makuha yung kanilang hotlines. Number ng istasyon, mga cellphone number o kaya ba telephone number. Kasi in the event na may mga reports, at least meron tayong immediate backup. So, pagkatapos yan, i-validate din po ng mga security personnel o kaya ba representative ng bangko kung meron pa bang ibang mga units, support groups o friendly forces sa area. Bawa, meron bang Armed Forces of the Philippines na mga detachment kasi may mga ganun lalo na sa mga probinsya. Kasi yun, may mga, di ba, marami kasing mga checkpoints na ini-establish yung ating mga katihan ng Pilipinas, So, maliban dyan, kung meron din po tayong mga SWAT, no? May mga ganun din kasi, mga ranger, kasi magkaiba-iba kasi mga, may mga pagkakataon na may mga detachment din sila separate na naka-station sa mga lugar. So, dapat meron din tayong mga contact numbers dyan, o kaya ba, hanggat maaari, meron din tayong coordination sa kanila, no? Yun, kapag nangyari na po kasi yan mga kasama, yun, i-analyze na po ng mga security panels yun sa security department kung yan ba recommended for pick-up. May mga discussions pong ginagawa dyan. So kapag yan ay approve naman, ipapasa ka agad doon sa service provider yung ano yan, sa signing of contract na. So okay na ipipick-upan yan. Yun, kapag natapos na po yung pick-up mga kasama, kung i-relate natin dito sa pangyayaring ito, ang hindi ko lang kasi maintindihan pa, paano to nagkakaroon sila ng identification dito sa unit na to. Although, visible naman na nakikita mo na armored car Pero ang ibig ko sabihin, yung ruta kasi ng armored car mga kasama, walang nakakaalam yan. Kasi araw-araw po kasi nagbabago yan Depende kasi yan sa teller o kaya ba depende kasi yan dun sa kung saan manggagaling yung dispatch ng armored car na yan. So, ibig sabihin, wala talagang nakakalam kung saan yung uunahin, kasi hindi lang naman iisang pupuntahan yan. Actually, marami yan So, walang nakakalam kung saan yan pupunta. So, ang tendency, itong mga suspects, kung hindi nila sinusundan ito, meron silang tail, and then meron lang silang taga-info, or inaabangan nila ito. Ibig sabihin, matagal na nila itong kinikasing. Matagal na lang itong inaaral. So, dalawang pwede lang naman na gagawin nila doon. So, for this matter, i-assume na lang natin na sinundan. No? Ibig sabihin, sinundan kung saan na yung location. Kasi, siyempre, along the way, inaaral na rin nila yan kung saan nila i-chochok. Kasi ito kasi mga suspect mga kasama, siyempre, matindi rin yung mga reconnaissance at saka yung pag-aaral ng mga yan hindi natin pwede kasing baliwalain yung kanilang kakayahan kasi inaral nila ng lubusan yan bago nila isa-strike out. So, yun po yun bago magpipick up and then hito na, pipick up na. Actual pick up na yan. So, yun, i-consider natin ito na ito ay pick up. So, ang pera galing sa kliyente, pick upin na ng armored. So, pag pick up ng armored ngayon, inabangan na nila ngayon. So, ito na. So, titingnan natin. Actual na ito na footage. Panoorin natin muli itong mga selected lang na clips na to. Kung mapapansin niyo mga kasama, tinamaan yung glass. Okay. Ang armored car kasi, yung physical security, yung physical structure ng design ng armored car, itong glass niya mga kasama, alam niyo ba na 4 na patong na 9mm na glass yan?
And then sa gitna, somewhere in the middle niyan, meron po yung mga marami pang mga films na which is resistant dun sa shock. So may mga ganun kasing qualifications yan, So bago po kasi yan siya ikakabit, may maraming testing na ginagawa niyan. Actual po mga kasama na binabaril niyan. So I assume na itong armored car na to ay this is level 3. So, kaya niyang i-absorb yung impact ng up to 7.56 mm na ammunition, including piercing ammunition sa 7.56. So, yan po kasi yung sa level 3. So, kung gusto nyong aralin mabuti din yung mga level X ng armored car, o kaya ba ng mga vehicular armored plating, pwede din nyo naman pong i-research, and then sisikapin ko po na mag-link din dito yung mga ganong mga information. But dito na lang tayo, let's assume, kasi madalas ngayon sa industriya up to level 3. So capable siya to absorb shock, yung ammunition na up to 7.56 mm, yung mga M14, yun, kung meron mga piercing bullets nun, talagang kaya niyang i-absorb yan. So katulad nito, evidence lamang ito na talagang ito ay armored, may reinforced vehicle talaga ito. So, kung mapapansin natin, kalma na kalma lang sila dun sa loob, So, maliban yan sa glass, sigurado may tama rin yung mga sidings nito, yung mga side panels, yung mga steel niya sa gilid. Yung pong mga ginagamit yan mga kasama is a very hardened steel. Ang thickness niyan is up to 8.5 to 10 mm. So, hindi mo siya basta-basta talaga mga kasama na pipenetrate ng mga ammunition. Madalas kasi, halimbawa, katulad dun sa experience natin, bago i-deploy yung armored car, talagang binabaril natin yan. Talagang tinitesting natin barilin yung armored para makita natin kung ano ba yung resistance niya talaga. So, for this matter, kung nakikita natin, nabasag po yung sa side na glass. So, I assume din na may mga ibang tama rito sa gilid, pero hindi talaga niya kayang i-penetrate yan, especially moving ito, Yung sight ng bumabaril, hindi ganun ka-stable. So, talagang basta na lang nagpaputok. Sana tamaan. So, yun ang nito. Pangalawa, i-discuss natin yung pangatlo, Una, glass, and then yung steel na nagpapalibot ng armored car, talaga napakatibay niyan. Hindi ka basta-basta makakapenetrate yung bala niyan. So, pangatlong item na i-discuss natin is yung driving skills nito. Diba? Kung napapansin nyo, nung narinig na yung putok at nagkakaroon na ng shattered yung glass niya sa gilid, siyempre, talagang nagkakaroon na sila ng tinatawag doon na actions taken. So, minaneuver niya na. So, maswerte nga itong mga kasama kasi yung glass niya sa gilid, malawak Kung mapapansin nyo dito sa Pilipinas, dito sa atin, yung window niya ganito lang kalaki. Kaya kung kayo may mga sasakyan kayo, o kahit ano man, kung makakita kayo ng armored car, iwas kayo dyan. Kasi unang-una, hindi siya delikado yan kasi madalas yung target ng mga robbers. Limited lang po yung view ng driver, kaya ibig ko sabihin, kaya medyo lumayo kayo kasi malamang madidisgrasya kayo dyan Mamaya niya, nagbabaking, especially pag nagbabaking, kasi kung makikita mo, napakaliit lang yung window niyan. Itong nire-react natin na video, malaki nga, ibig sabihin, talagang malapad na window yan. Sa Pilipinas, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki. So, yun. So, yung driving skills nitong driver na to is very impressive, mahusay siya. Kung napapansin mo, talagang muntik niya pang binangga. So, magaling yung masasabi ko talaga. This is a very experienced driver. And then, number 4, somewhere in the video, napapansin natin na in-instruction na yung kabady niya na tumawag. O, hindi man lang natin masyadong maiintindihan, but yung gestures nila parang ganun, so nag-dial siya. Communication kasi mga kasama is very important when it comes to armored car operations. Bakit? Katulad nito may nangyayari, based doon sa sinabi ko kanina na may mga survey na ginagawa yan, yun nga yung objective nun in the event of shit, meron kang matatawagan. So,
for this matter, tama yung ginawa niya kasi in the event na hindi nila kakayanin ng stress nito, dapat may immediate na magbaback up sa kanila. It could be coming from the police force or coming from their other vehicles, armored vehicles o support unit nila. So yun, na-establish at nakikita natin na may instruction yung driver, which is, kung napapansin natin, mas may eksperensyado sa tingin ko, no? Eksperensyado siya kaysa doon sa kasama niya. Yan, tawagan mo yung TAC ops natin. O kaya ba, tumawag ka ng backup. So, i-assume na lang natin na ganun. So, communication, vital yan mga kasama. Kung kayo ay naninilbihan o armored crew kayo sa isang armored operations, wag niyong kalimutan, dapat meron kayo palaging load. At saka dapat, alam nyo dapat kung sino yung tatawagan nyo in the event na mayroong mga ganitong senaryo. Communication is importante. Napakamahalaga niyan. Okay. Punta tayo dun sa isang portion ito. Yung pinakadulo. Doon ako nagkakaroon ng worry lang. Kasi, kung papapansin mo yung video, yung driver kasi makakasama bumaba siya. Diba? Kinuha niya yung baril niya, bumaba siya. Which is, hindi siya dapat bumaba. Kasi, mga kasama kasi sa maraming policy ng armored car operations, ano man ang mangyayari yun, dapat huwag kang bumaba. Dito sa Pilipinas, kapag kayo ay nag-drive ng sasakyan at nabangga kayo ng armored, hindi mo kayang palabasin yung driver niyan. Kasi may mga may mga kontrata kasi yan with the, bawa dito sa Metro Manila, meron yung mga coordinations with the MMDA, sa ating mga kapulisan kasi hawak din po ng banking operation. Ibig sabihin may mga coordination, yung JABRAC na tinatawag. Yan po ay Joint Anti-Bank Robbery and Cybercrime Coordinating Committee. So actually, meron po kasing coordination din yung bangko with the friendly forces katulad ng DILG o sa police. So marami po siya ng mga sa Department of Justice, sa NBI, ibig sabihin. So maraming mga committee yan. So pinag-uusapan po dyan yung mga bank-related incident at saka yung protection pati din ng bangko. Okay. Base kasi dito sa dulo parte ng actually hindi natin nakikita yung video, di ba yung bumaba nga po yung driver. So hindi po kasi dapat siyang nababa kasi may tendency kasi na halimbawa mamaya sinundan nga sila at nababa siya, may tendency kasi na madidisgrasya siya ron. Sa akin yun lang naman ang nakikita ko. Very impressive no, at maswerte kasi based dun sa latest report na trending nito, wala namang nangyari, wala ding losses, wala ding nawalang pera. Yung damage lang doon sa vehicular, sa armored car ang na-i-incur ng suspects. But pera at saka yung wala namang injury na nangyari. So maswerte din itong mga tropa na to. So yun. But yun mga kasama, nais ko lang ding ililinawin na yung sa akin lang naman is based lang din doon sa mga protocols na pinapractice na kapag may ganitong pangyayari, hanggat maaari wag kang bumaba unless nandyan yung backup. O kaya ba nandyan tayo sa harap ng police station? Kaya ba nandyan na yung support group? Saka na lang tayo kung ma-establish natin na safe na tayo. Kasi armored car nga yan eh. Hindi ka naman basta-basta niyan mababaril. O, ibig sabihin, hindi naman makakapenetrate yung mga bala niyan. So, ibig sabihin, mas safe ka kaysa dun sa lalabas ka. So, makukompromise yung buhay mo kapag ka nalabas ka. So, dito sa pagkakataong ito, yun lang po ang magiging komento ko na dapat hindi siya nababa. Lahat mga kasama, talagang impressive yung skills niya from the way he handles and manage the situation up to the driving skills. Talagang ginawa niya ang lahat para maprotektahan yung asset at the same time yung buhay nila. But, for that matter, yung na lang sa akin na hindi lang siya dapat nababa. So, kung sakali na kayo ay nagtatrabaho o crew kayo ng armored, huwag kayong basta-bastang bumaba talaga. No? In whatever circumstance, unless extremely necessary, saka na lang kayo magde-decide. Pero, for this, di ba? Kasi, unang-una, hindi nyo pa nakikita yung threat na nag-aantabay sa inyo sa labas eh. So, yun, no? Ito lamang ay mga komento tsaka kuro-kuro
O kaya ba mga hindi naman siya suggestion eh. But ito lamang ay base lang din po sa mga protocols na in-observe ng bank operation. So overall, ang masasabi ko lang dito sa pagkakataong ito, talagang impressive, very impressive yung ating data subjects, yung ating dalawang mga kasama. And later, we found out na ito palang driver na to is a former member of the Police Special Task Force ng South Africa. So, doon pa lang sa kanya resume, talagang given na yun na talagang marunong siyang mag-handle ng sitwasyon kasi siya po nga po ay member ng Special Task Force ng Kapulisan. So, experience-wise, when it comes to handling distress o kabanga duress ng mga sitwasyon, talagang sinanay ito ng sinanay at nagamit niya talaga yung training niya sa actual function or the actual discharge of his task. So, napag-alaman din natin na ang pangalan ng ating bida ngayon ay si Mr. Leo Prenslo. So, Leo Prenslo, siya po yung ating bida ngayon. So, Sir Leo, okay ka? So, dapat kang pamarisan. Ito mga kasama ay naitampok natin sa ating content ngayon. So, sana meron tayong napupulutang konting aral o kaya ba kaalaman regarding dito sa pangyayari. So, salamat muli sa pagsusubaybay. Good day.